Hi girlfriends! Welcome back to my channel. So, for today's video, magluluto kasi ako ng bacon and egg roll. So, imbis na bumili ako ng bacon and egg roll sa cafe sa baba, gagawin ko na lang siya mas mura. Kasi, yung bacon, $6, tapos $2 yung rolls, tapos may natira naman akong egg. So, yun. Yung bacon and egg roll sa mga cafe, parang at least $10 each. So, di ba, parang kalahati na yung price agad. Tapos, ito, mas marami ka pang magagawa. So, on ko lang to. And public holiday ngayon, kaya, so it's Monday, 10th of, 10th of June, siya, King's birthday. So, long weekend. Pero hindi kami lalakwat siya. Kasi may pinag-iipunan kaming bakasyon. Yung kapatid ni Andrew, yung jowa ko, kakasal sila sa Bali. So, kailan ba yun? End of August. Tapos, after nun, pupunta kaming Philippines for holiday din. Pagkagaling Philippines, pupunta dito yung grandparents ko. So, di ba? Medyo malaking gastos siya. Kaya, hanggat, as much as possible, tipid-tipid tayo. Medyo malaki yung mga slice niya. So, siguro tag-isa lang per bun. Tapos, lutuin ko na rin yung egg sabay. Tapos, hindi na ako naglagay ng mantika ha. Kasi itong bacon, magpo-produce naman siyang sarili niyang mantika. Ayun, ayoko nang dagdagan. So, itabi ko tong mga natira. For siguro merienda mamaya or bukas na lunch. Yan. Pag nag-work from home ako. Work from home kasi ako hanggang mid-July, since maglilipat kami ng office. Di ko lang muna sabi ko na. Sorry ko pa ulit-ulit. Mid-July, tapos nag-aantay matapos muna yung bagong office. Tapos, i-relate ko lang sa, lagyan ko ng mantika para sa itlog. Sa kabilang side, tapos dito yung bacon. Relate ko lang sa public holiday. Pag public holiday dito, may tinatawag silang double demerit weekend. So, pag may driving license ka dito, meron kang start na, hindi naman. Wala, parang from zero. From pagkakuha mo ng full driving license mo, start ka sa zero na demerit points, obviously. Tapos, kapag maka 13 na demerit points ka, magkakaroon ka ng license suspension. Hindi ko alam kung 6 months or 1 year, basta matagal. Tapos, ma-hassle ka talaga. Hugas lang akong kamay. Kasya ba yung isang egg? Sana hindi siya tumalsik sa mukha ko. Kasi yun yung pinakaayaw ko sa pagluluto ng itlog. Tapos yung kay Andrew, medyo malasado yung gusto niya. Yung sa akin, gusto ko medyo lutok. Minsan gusto ko yung malasado, pero ayaw kasi yung tumutulo. Parang lawa, char. I-ready ko lang yung mga plates dito sa gilid. Okay, so speaking of demerit points, yun, kapag naka 13 ka na license suspension plus yung yung fine na mga, hindi ko alam, mga $300 or whatever. Depende siguro sa offense mo. Tapos, yung mga offense, pwedeng speeding, beating the red light, ganyan, yung tawag sa atin. Ano pa ba? Hindi ko na alam, char. Pero madalas, speeding fines yung, dito, issues. Hahatiin ko yung bread para i-toast ko siya. So, madalas, yung double demerit points kapag long weekend. Kasi, ang daming sasakyan sa road. Usually, yung mga tao nag-road trip, ganyan. Sorry, may kita nyo si Andrew sa background. Sabi ko sa kanya, ilagay niya yung headset niya ng buo para hindi niya ako marinig na mag-vlog.
Yun, madalas ang double demerit nasa long weekend siya kasi siguro kinokontrol din nila yung para walang barumbado sa kalsada, ganyan. So, para safe yung mga tao na bumalik sa work on the coming Tuesday, ganyan. Ito yung gusto niya naluto sa itlog. Kung kita niyo. Ayan, medyo ano pa, hilaw-hilaw pa. Sorry, di makita. Ito na lang i-share kung di makita. Toast na natin yung bread. Andito lang yung toaster ko sa gilid. Ayun. Tapos, speaking of driving tsaka demerit points, ganyan-ganyan. Habang nag-aantay akong toast pa yung bacon, patayin ko na kasi mainitan man siya. Share ko lang, nagkaroon ako ng parking ticket. Kasi sa area namin, 2 hours free parking lang siya. So, pakita ko yung sign na yung 2 hours free parking. So, ang madalas yung makikita dito, yung 2 hours free parking, 2P. So, 2 hours free or 1P, 1 hour free. May mga iba, 25 minutes or nakalagay 1/4 P. So, parang 1/4 of an hour ka lang pwede mag-park dun sa spot na yon. Tapos, nakalagay din kung anong araw yung covered at saka anong time. So, yung sa amin, Monday to Wednesday, 8 a.m. to 6 p.m. Tsaka Friday to Sunday, 8 a.m. to 6 p.m. din, na 2 hours. Pag Thursday, 8 a.m. to 9 p.m. So, mas ma-late kasi para sa late night shopping, ganyan-ganyan. Kasi yung mga shops dito, di ba, 5 or 6 pa lang kapag Monday to Friday, sarado na. Except for Thursdays or Boxing Day na doon lang sila bubukas hanggang 9 p.m. Sa Pilipinas, di ba, everyday 9 p.m. nagsasara. So, yun yung mga isa sa mga culture shock ko dito. Ang aga nagsasarado ng mga shops or ng mga shopping center, mga mall, ganyan, kung tawagin. I-toast ko na yung isang roll. Medyo mainit. So, nagkaroon ako ng parking ticket kasi akala ko, parang ilang weeks na kasi akong, parang 2.5 hours lilipat ko. Kasi 2P, diba? So, medyo in-extend ko siya ng 2.5 hours bago ako lumipat sa ibang spot. Kasi, wala naman nagbabantay. Tapos, inisip ko rin, paano nila nalalaman na 2 hours ka na dun? Kasi, ang nagbabantay, tao mismo, tawag nila, ranger, yung nagtiticket. Tapos, madalas naka-hat na ganon, na brown, tapos brown uniform, tapos high-vis na vest. High visibility vest. Alam niyo yung mga pang traffic enforcer. Tapos, pag Monday to Friday, kasi diba work from home ako, wala naman dito kasi kaya ako naglilipat ng parking nga pala sa road kasi walang kasamang car park yung nire-rent namin na unit. So, kailangan sa road lang, ganyan. Or, pwede rin sa parang building na parking, pero ganun din, 2 hours din. Tsaka mas thick siya kasi ticketed. So, kapag lumampas ka lang ng 1 minute, magbabayad ka na ng $5 na para sa next additional hour. Ngayon, nasanay ako doon na parang 2.5 hours, ganyan. Tapos, kailan ba? Saturday, nakita ko na may ranger na kakarating lang namin, may pinuntahan kami. Nag-run ata kami noon. Nakita namin na may ranger, kakapark lang namin. Tapos, nag-timer ako ng 2 hours and 15 minutes. So, mas short pa dun sa usual timer ko na 2.5 hours. Kasi inisip ko, Saturday ngayon, baka na siya bumalik. Kasi, siya, on and off na, nagpapatrol na ranger. Syempre, nag-long run ako noon, 19 kilometers. Nag-nap pa ako. Tapos, syempre, pag kapag natulog ka, hindi ka pa kailangan pa ng time para gisingin yung sarili mo, ganyan. Tapos, labas ulit. Tapos, lumabas ako mga 2 hours and 20 minutes na pagitan. May ticket na ako, girl. Tapos, ang pagitan lang namin ng ranger, kasi may timestamp, di ba? Andun siya 4 minutes bago ko nandun. So, onti lang talaga yung pagitan namin. So, kung di ako nag-CR, naabutan ko siya, hindi ako natikitan. Ayun, nakakainis lang. Kasalanan ko naman, okay. Fine. Tapos yung yung babayaran ko na penalty, $129 lang naman.
May mga times na mas mahal pa yung sinisingil nila. Siguro pag mas matagal ka nakapark, di ko sure. Or depende sa area. Pero yun, $129. Natanggap ko naman bayaran kasi kasalanan ko naman siya. Medyo mainit. Medyo lang, nakakainis lang. Kasi iniiwasan ko nga maano. Pero, Pero dapat pala, inagahan ko kasi alam ko na nga may ranger. Ayun. So, kasalanan ko din. And, na lang, tanggapin na lang, move on. Wala na tayong magagawa. Tapos, since naman yun, kahit company car siya, since kasalanan ko, hindi ko na yun may din kasi ako. Parang, may bumubulong din sa akin na bayaran ko kaya ng corporate card. Kaya lang, i-approve yun ng manager ko. Tapos, i-explain ko pa. So, wag na lang. I-explain ko pa. So, wag na lang. Ruining my vlog. Okay, ilalagay ko na yung mga... Ay, hindi. Pakita ko pala habang hindi ko pa natakpan. So, ito yung bacon and egg roll natin. So, ito yung kay Andrew, yan yung sa akin. Diba, lutong-luto. Ito, #salmonella. Char. Hindi ganyan yung gusto nilang mga luto dito. For some reason. Yan, tapos ganyan lang. Parang sandwich. Ayan, tawag dyan dito sa mga cafe, bacon and egg roll. Tara! Lipan na natin yung sa kanya. Here you go. Thank you. Ayan, ito na yung brunch namin. Tapos lang, chill lang today since public holiday pero wala naman kaming balak puntahan. Kasi pag public holiday din, may public holiday public holiday surcharge yung mga cafes, ganyan, mga restaurants, ganyan. So, na. Magkano ba? Hindi ko alam kung another 10% na surcharge. Basta mahal. Ano ba? Gusto ko magkape. So, yung kape ko, yung Nespresso lang. Tapos, ang ginagamit ko, almond milk. Char. Arte. Pero, nag-start ako gumamit ng mga almond milk, mga oat milk, mula anong parang umaatake yung gallbladder pain ko dahil sa dairy. Tsaka sa mga, dairy tsaka fatty food. Actually, dairy, high fat. So, fatty food. So, yun. Hindi na ako masyadong nag-dairy. Dami naming, tupiin. Pero na yan. Nakatupi na. Na lang. Itatago sa mga lagayan. Tagal, oh. Vlog pa more. Ayan. Tapos mga dalawang pindot ko yan kasi para sulit yung capsule ba? Capsule ba tawag dyan? Yeah. Tapos isa pa. Okay pa rin naman siya. Tapos yung bili ko dito, $40 lang kasi second hand. Nabili ko siya sa marketplace. Kailangan ko siyang punasan. Tapos ito, nilalagay ko lang after nyan, tapos mina-microwave ko. Kapag malamig yung panahon, pag mainit yung panahon, okay lang malamig. Share ko lang din, nag-adobo kami kagabi. Sobrang sarap. Sarap na luto ko, char. Tapos, sinuggest yun ng jowa ko kasi sabi ko, parang gusto kong magluto ng Filipino food kasi may kami pork ribs sa freezer. Tapos sabi niya, ba't di na lang tayo mag-adobo? Ayun, Tagalog talaga, char. Tapos sabi ko, parang mo alam yung adobo?
Ano pala, yun pala yung kinain namin sa plane nung nag-Cebu kami. So, adobo with rice. Tapos yung papunta doon na adobo, kasi parehas adobo yung na-select. Yung adobo papunta doon, parang weird yung kanin. May ano pa, parang seeds or may beans. Yun, hindi ko masyadong bet. Tsaka, medyo maalat. Tapos ano nga siya, beef adobo. Parang, hindi ako sanay. Nung pabalik, Pinoy na yung gumawa kasi galing ng Pilipinas. So, adobo ulit. So, yun, medyo okay. So, yun, nagustuhan niya doon. Pero, syempre, mas masarap pa rin yung luto. Char! And speaking of yung nag-Pilipinas kami, pinipilit ko siyang hindi man pinipilit, gusto niya naman. Pero mag-ano kami, magpo-vlog about yung mga favorite things niya in Cebu or in the Philippines. Kasi, sobrang nagustuhan niya doon to the point na, sorry, kita pa yung to the point na gusto niya na mag-retire doon. Sabi ko, yung nga, parang hindi ako naghirap makakuha ng visa or magstay dito para lang mag-retire doon. Char! Pero may mga ganun naman na Pilipino and okay lang yun. Pero ako, parang mas gusto ko yung benefits dito kapag citizen ka na tsaka pag retired ka na. So, yun. Sorry. Kanya-kanya lang tayo ng gusto. So, ito na yung coffee ko, galing sa microwave. Tapos, manonood na lang ako ng TV dito sa couch and enjoy my holiday hanggat makakapahinga pa ako. Kasi, pagkabalik from holiday, yung boss ko, magbabakasyon siya for 4 or 5 days. So, from Thursday, Friday, tapos, 5 days. Thursday, Friday, tapos Monday to Wednesday sa following week. So, ayun, medyo busy tayo nun. Pero okay lang, parang slow period naman siya ng month. So, yeah. Okay, so that's it for this quick vlog. Mag-ingat kayo kapag nagda-drive kayo ng holiday, pag double demerits. Kasi mahal yung fine, tsaka ayaw niya ma-suspend yung license nyo kasi hassle din yun. Tapos yan, yung mga double demerits na yan, suspension, blah, blah, blah. Nag-a-apply din yan kahit naka-Philippine license ka. Parang matatrack nila yan kapag nag-convert ka na sa full driving license or driver's license dito sa Australia. Okay, so that's it for this video. Thanks for watching. Let me know in the comments below kung may mga tanong kayo and all that. And I'll see you on the next video. Bye!